Makisig, moreno, matangos ang ilong. Matangkad at malago ang buhok. Kaso, hindi gwapo. Yun ang eksaktong paglalarawan ng mga tao sa lalaking si Boy. Pero kahit tulog siya na magpaula ng kagwapuhan, may kakaibang aura ang bumabalot sa kanya. Sobrang lakas ng kanyang sex appeal sa maraming kababaihan. Nagsimula yon mula nang mahilig ang lalaki sa bulitas. Sa kanyang dila, may hikaw siya na merong bulitas. Sa tenga ay marami din. At higit sa lahat, sa kanyang pinakakatago-tago ang kanyang birdie na may bulitas. Hindi malaman ni Boy kung ano ang meron sa paglalagay niya ng bulitas. Para kasing yun ang humahatak sa mga kababaihan na mahumaling sa kanya. Kapag wala siyang bulitas sa katawan, ay hindi man lang siya pinapansin ng mga babae. Iba talaga ang karakas ng isang boy bulitas. Aling Nora, isang ang yosi tsaka candy. Tsaka konting bilis naman oh. Sandali mo nang tumingin sa kanya ang Ale. Nakangiti ito at malagkit ang tingin. Aling Nora, pakiusap lang ha. Wala akong interes sa mga kulubot. Sumimangot ang Ale. Napailing na lang si Boy dahil kahit matanda, nahuhumaling sa kanya. Kung minsan nga, tinatamad na siyang lumabas ng bahay sa umaga. Makikita ba naman niya ang mga matatanda sa kanto? Kaya wala talaga siyang gana sa ganoong oras. Naglakad na pabalik ng tambayan si Boy nang makuha na ang binili. Sinindihan niya kagad ang yosi at saka kain ng candy. Natanaw niya sa tambayan ang dalawang kaibigan na si Mar at Kiko. Agad na tinago ng dalawa ang kinakain nang mapansing papalapit na si Boy. Oh, tinatago niyo pa eh. Wala naman akong pakialam sa kinakain niyo. Katatapos ko lang kumain oh. Kaya nga ako nagyoyosin eh. Ang tambayan nila ay nasa gilid ng malawak na sakahan. Saktong-sakto ang pwesto dahil sa sariwang hangin at sa magandang tanawin. Mabuti naman kumain ka na. Merienda lang namin to eh. Mukha yatang good mood ka pre ah. May nadali ka na naman bang babae? Oo, kagabi. Tuwang-tuwa nga siya eh. Iba talaga ang epekto ng bulitas mo no? Masakit ba magpalagay niyan? Huwag mo nang pangarapin. May binabagayan din ng mga ganito. Yung tinutukoy ko, yung nandun sa pututoy mo. May binabagayan nga. Bawal to sa mga supot. O nga Mar, kailan ka ba magpapatuhuli? 23 anyos ka na oh, pambira ka naman. Hayaan mo na yan si Mar. Huwag mo siya pilitin lalo na kung wala naman siyang paggagamitan. Ang yayabang niyo, mga toothpick naman yan eh. Malaki nga sa'yo. Disenyo naman. Sa halip na pututoy, tawag dyan, borloloy. Parang malalagutan na ng hininga si Kiko dahil sa kakatawa. Hindi pa yun titigil kung hindi sasawayin ni Boy. Uy, tama na yan. Ang mabuti pa, samahan niyo na lang akong dalawa. Oh, saan naman yan? Baka mamaya, dali mo na naman kami kung saan-saan ha. Nung nakaraan eh, pinagkamalan pa tayong magnanakaw eh. May pupuntahan lang tayong mayaman na matanda. Mayaman na matanda? Oh, si kapit sa madalim. Baka kapit sa tungkod. Mga buwang, maghahatid lang ako ng mga daing. Alam niyo naman di ba, na na-extra ko sa pagdi-deliver ng daing kina Mang Onyok. Para kayong mga tanga talaga oh. Iniisip niyo dyan. O bakit? Bakit kailangan pa ako kaming kasama? Alam niyo naman na naiirita ako sa matandang malakit tumingin sa akin eh. Okay, sige na. Nasama ka namin. Di ba, Mar? Basta ba may porsyento kami? Pangkain na lang natin, oh. Liit lang naman nakikitain ko dun eh. Ay, teka. May iba nga pala tayo, pre. Ano na nga palang nangyari dun sa ina-applyan natin trabaho malapit dun sa bungad ng bayan? Napaayos ng upo si Kiko sabay kagat sa natitira nitong tinapay. Hindi mo ba nabalitaan kahapon? Tama boy no?
Kahapon, yung factory na yun, pansamantalang nagsarado. Alam mo kung bakit? Kasi may natagpo ang bangkay doon nung gabi. Yung bangkay, brutal na pinatay. Bangkay ng babae. Ang sabi ng iba, buntis. Alam mo nangyari? Wakwak ang tiyan. Kinuha yung sanggol sa sinapupunan. Alam mo kung sino raw kumuha? Aswang raw. Ha? Seryoso, aswang? Di ba marami naman ang gusali sa bayan? Hindi pa naman kasi talaga bayan ng factory na yun eh. Malapit nga lang sa bungad, di ba? Nakatirik ang factory sa mapuno pa rin. Tapos sa likod, malawak na talahiban. Tingin niyo totoo yung aswang? Ewan ko. Siguro. Baka. 50-50 ako sa paniniwalang may aswang eh. Kung may magpapakita sa akin, edi maniniwala ako. Kung wala naman, edi hindi. At basta ako, hindi ko rin alam. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay umuwi na muna si Boy sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ina na abalang nagsisibak ng kahoy. Samantalang ang kanyang ama naman sa loob ay naghihiwa ng kanilang kakainin para sa hapunan. Parang baliktad yata. Marunong ka palang umuwi. Siyempre naman, Nay, no? Di ba sabi niyo matuto kang lumingon sa pinanggalingan? Oo nga, sabi ko nga. Pero para yun sa mga taong matagumpay na sa buhay. Ikaw, nangyari. Akala ko ba magtatrabaho ka na? Alam niyo namang nagsarado yung kaisa-isang factory na malapit dito. Kaya yun, wala pa rin akong trabaho. Bakit? Hindi ka mag-apply sa iba? Yan lang ba trabaho sa mundo? Nay naman, umi-extra naman ako, di ba? Kontento ka na sa pagiging boy bulitas mo? Wala ka namang mapapala sa mga babae na kakagusto sa'yo. Puti sana kung nahihingan mo ng pera ang mga iyan. Ay nako, magtrabaho ka nga. Vina, kalma ka lang. Baka mamaya manakit na naman ang ulo mo. Alam mo, malaki na yan si Boy. Mukha lang bata kasi Boy ang pangalan eh. Ikaw naman kasi sa dami ng pangalan, Boy pa napili mo para sa anak mo. Yan tuloy. Kahit malaki na, cute pa rin pakinggan. Ay nako, wag mo ako sinisisi sa pangalan yan ha. Ang sabi ko, Roy ang isulat mo, hindi Boy. Ikaw ang tatanga-tanga eh. Nako, nakakabwisit kayo mag-ama. Abay, magsibak ka. Bago ko pamasibak yung leeg mo. Padubog na umalis ang ginang at pumasok sa kanilang bahay. Masama yata timpla ni nanay ngayon ha. Ano ba nangyari doon? Ay nako, kanina kasi maagang nagsarado palengke. Lahat ng karning tinda nila kinumpis ka ng namamahala sa palengke. Bakit naman? Double dead na ba yung mga yon? Di ba kilala mo yung may-ari ng buong palengke, si Doña Marta? Ano kasi yun? Naniniwala sa mga aswang. Ha? Anong connect? Kinukumpis ka niya lahat ng karne para alamin kung hindi ba nasa ilalim ng sabulag ang mga tindera at tindero. Sa bulag? Ano yun? Sa bulag. Sabi nila, ginagawa raw ng mga aswang yon. Parang isang panlilin lang sa tao. Kunwari, yung paa ng tao na putol, lalagyan daw ng aswang ng orasyon yon. Tapos, sa mata ng tao, paa lang ng baboy yon. Kumbaga, hindi totoo yung nakikita mo. Si Doña Marta kasi naniniwala yun sa mga ganon-ganon eh. Para daw makaiwas sa ganon, kinukumpis ka lahat ng karnet, nagpapatawag ng albularyo. Bukas pa yata mababalik lahat ng karne. Kaya yan, inis na inis yung nanay mo, walang kinita. Totoo pala yung mga ganon? Abay hindi ko alam kung totoo. Pero wala namang mawawala kung maniniwala. Alam mo kasi, bago pa yung nangyari sa factory at itong ginawa ni Doña Marta, may mga ilang tao na rin talaga sa bayan na nagsasabing may aswang nga raw sa probinsya nating ito. May pagkakataon nga raw nakikita ng mga nakakotse sa daan yung aswang eh. Ho? Ano naman kayang ginagawa ng mga namumuno rito sa atin? Hay naku anak, malamang wala. Hindi naman sila naniniwala sa mga aswang eh. Saka lang yan sila gagawa ng aksyon
kapag may isa nang napahamak dito. Kung totoo man ang aswang na yan, mag-ingat ka na rin, Tay. Madalas ka pa namang umaalis ng bahay. Di ako takot sa aswang, no? Mas takot pa ako sa nanay mo dahil mukhang aswang lang. Shh! Uy, marinig ka. Makalipas lang ang ilang mga sandali, ay naggapunan na rin sila. Baka sa mukha ng ina ni Boy ang pagiging irritable pa rin. Kaya naman, hindi na lang din nila kinakausap. Pagkatapos nilang kumain, may inabot si Mang Tonyo kay Boy. Isang supot na mga daing. Oh, binili nyo? Dami nito ah. Hindi. Naman dito si Onyok. Sabi niya, dalhin mo raw sa Purok 7 ngayong gabi daw. Hala, pambihira naman talaga yung si Mang Onyok ko. Kung kailang gabi na, saka mag-uutos. Dadali mo ba doon? Oo, Tay. Sayang eh. Delikado na eh. Baka pagkaguluhan ka na naman ng mga babae. Boy, bulitas to, no? Yaan, diyan ka magaling sa mga babae. Sana napapakinabangan mo yung mga babae na yan. Nanahimik na lang ang mag-ama. Napailing na lang sila sa kasungitan ng ginang. Maya-maya pa ay lumabas na rin ng bahay ang binata. Dala na niya ang daing. Dahil malayo-layo ang Purok 7 at lagpas 20 minutong lakaran din, pinunta niya na ang dalawang kaibigan. Akala ko naman bukas pa. Baliw ka. Gabi na oh. Makulit si Mang Onyok eh. Ay nako. Sige ko. Tara, puntahan natin. Sigurado ka ba? Oo naman oh. Ikaw na lang pumasok sa bakuran ha. Alam mo naman ng nanay nun. Oo na. Pagpunta nila sa bahay nila Kiko, saktong nasa bakuran ng binata habang nag-aayos sa mga sinibak na kahoy. Hindi pa man sila nagsasalita ay tumakbo na palapit sa kanila si Kiko at tumalon pa sa bakod. Ano? Alis kayo? Sama ako. Nagkakautusan sa bahay namin ngayon eh. Tara! Tamang kwentuhan lang ang tatlo habang naglalakad sa daan. Tahimik na ang paligid dahil 7:00 pa lang ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang lahat ng tao. Ano ba itsura nung sinasabi mong matanda na pagdidilibiran mo ng daing? Hoy, bakit mo tinatanong? Kung maganda, popormahan mo. Yuck! Ew! Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, no? Tinatanong ko lang para alam namin ni Mar kung bagay sa'yo. Sus, kunwari ka pa. Pag-apak nila sa Purok 7, ay sandali silang napatigil. Ang purok na yun ay naiiba sa lahat. Kakaunti lang ang nakatira. Magkakalayo pa ang mga bahay at walang masyadong ilaw. Ang purok na yun ay tinuturing na abandonado. Dati kasing yun ang Purok 1. Pero binaligtad ng namumuno ang bilang mula ng maayos ng daan sa kabila. Oh, ingat lang ha. Baka matuklaw ng ahas. Sigurado ka ba na dito nakatira yung matandang mayaman? Oo. Nakalagay sa address sa papel malaking bahay na may kulay itim na gate. Yun lang daw ang medyo magandang bahay dito. Kapag tayo napahamak dito, kukunyitan kita sa panga. Kada bahay na madadaanan nila ay may hina lang ang ilaw sa tapat. Wala rin silang naririnig o nakikitang tao. Isa pa sa nakakadagdag ng takot nila ay ang mga kakaibang huni ng hayop sa paligid. Oh, yun na yata yung bahay oh. May ganyan palang kalaking bahay sa ganitong lugar? Kung ako mayaman, sa ganitong lugar din ako magpapatayo ng bahay. Mura na lupa, payapa pa. Anong payapa? Sa umaga lang payapa, sa gabi parang horror sa pelikuling datingan no? Oh, wag na kayo maingay. Pipindutin ko na tong doorbell. Marahang pinindot ng binata ang doorbell. Mga ilang sandali lang ay narinig nilang may nagbubukas na ng gate. Nanlaki ang mga mata ng tatlo nang makita ang isang babaeng mahaba ang buhok, maputi at matangkad. Higit sa lahat ay sobrang ganda. Para bang napaka-perpekto na mukha ng babae. Para silang nakakita ng anghel dahil sa nagliliwanag ang kagandahan ng babae. Muntikan pang tumulo ang laway ni Mar dahil sa matagal na pagkakatulala. Magandang gabi. Ano pong kailangan nyo?
Mas lalong nawala sa sarili ang kalooban ng tatlo nang marinig nila ang napakahinahong boses ng babae. Para bang napaka-inosente. Ha? Uy boy, ikaw magsabi. Magandang gabi po. Nandyan po ba yung nanay ninyo? Nanay? Opo, nandyan po ba siya? Yung matanda na walang asim, yung mayaman na matanda? Natawa ang babae sa kanyang sinabi. Nagkatinginan naman ng tatlo at nakitawa na lang din. Oh, bakit ka natawa? Wala naman kasing matanda rito eh. Wala? Sabi ng amo ko, matandang mayaman ang nakatira dito. Ihatid ko lang tong daing. Florida ang pangalan ng matanda. Ako si Florida. Sabay-sabay na napaha ang tatlo. Matanda ka ba? Hindi naman ah. Boy Bolitas, baka naman nagkakamali ka lang ng dinig. Magandang mayaman siguro ang sinabi niya, hindi matandang mayaman. Binatukan ni Kiko si Boy nang mapagtanto nilang lahat yon. Bingi ka talaga kahit kailan eh. Maganda, hindi matanda. Pasensya na. Magandang binibini. Nagkamali ako. Hali kayo, pumasok muna kayo sa loob. Nakakaya na nandyan lang kayo eh, mahamog na dyan. Nauna nang naglakad ang magandang babae papasok ng bahay. Uy, kailangan ba talaga natin pumasok sa loob? Uy, bakit? Ayaw mo ba? Ang ganda pre oh. Sexy pa. Uy. Nauna nang naglakad si Boy papasok. Pagdating nila ng sala ay pinaupo na muna sila ng babaeng si Florida sa malambot na sofa. Sandali lang kukuha lang ako ng pambayad sa itaas. Tumango lang si Boy. Parang ngayon lang nahumaling ang Boy Bolitas namin May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag eh. Basta, ang lakas ng dating niya mga pre. Mga ilang sandali lang ay bumalik na ang babae. Pero tinawag nito si Boy para isama sa itaas. Bakit po? May papasuyo sana ako. Hindi ko kasi kayang iurong yung cabinet eh. O sige. Ako, kaya ko pang ibalibag. Ako na lang. Ako, kaya ko manood lang. Si Boy na, mas gwapo si Boy Bolitas eh. Nawala ang ngiti ng magkakaibigang Mar at Kiko. Hindi nila alam kung maiinis o matutuwa na lamang sila para kay Boy. Naiwan ang dalawa sa sala at si Boy naman ay sumama sa babae sa itaas. Pumasok sila sa isang silid. Maganda at may kalakihan ng kwarto. Pero hindi matukoy ni Boy kung anong klaseng amoy ang naaamoy niya. Yang cabinet na yan, pwede mo pang iurong yan, Boy Bolitas? Medyo may kaharutan ng tono ng babae. Napalunok ng laway si Boy. Sa lahat ng babaeng nahumaling sa kanya, kay Florida lang siya kinakabahan. Ha? Sige. Wala namang problema eh. Sa ganda mo ba namang yan makakatanggi pa ba ako? Ngumiti ng malapad ang babae na parang nakakadagdag pa sa pagkahumaling ni Boy. Nang mausog na niya ang cabinet, bigla na lamang niyang naramdaman ng babae na nakadikit na ng bahagya sa kanyang likuran. Lumakas ang tibok ng puso ni Boy. Pagharap niya ay titig na titig ang babae sa kanya. Para bang tinutunaw siya nito gamit lang ang mga nakakaakit nitong tingin. Boy Bolitas, totoo nga ang haka-haka na maraming nahuhumaling sa'yo. Maraming naaakit sa taglay mong kakisigan. Boy, gusto kong masubukan ng bulitas mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan eh. Huwag ka na magkaila. Unang kita ko pa lamang sa'yo. Alam ko nang gusto mo rin ang gusto ko. Nanlaki ang mata ni Boy nang bigla na lamang umupo ang babae. At sa sobrang bilis sa mga pangyayari, nangyari na ang gusto niya ring mangyari. Halos 10 minuto rin ang pinagsaluhan nilang dalawa. Tahimik lang ang gerang naganap. Kaya
Walang kamalay-malay ang dalawa sa sala. Kakaiba talaga ang bulitas mo. Abot impyerno ang ligaya. Balik ka sa susunod Gusto ko mas matagal. Parang sabog at lutang na nakangiti ang binatang si Boy nang bumaba siya sa sala. Sabay namang napatayo at napalapit sa kanya si Kiko at Mar. Walang iyang to. Kakaiba ang ngiti mo Anyari? Sabog yata pre. Nag-rugby ba kayo sa taas? Boy Bulitas, nawala ang angas. Dating ungas, nakatikim ng pasas. Nauna nang lumabas ng bahay ang binata. Salubong naman ang kilay ng dalawa. Mukhang ibang Boy Bulitas yun Sinundan na lamang nila si Boy. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Boy noong mga sandaling yon. Marami na siyang natikman na tahong sa buong buhay niya, pero kakaiba si Florida para sa kanya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, nakatulog na ang kanyang ama at ina. Maaga pa kasing papasok ang mga yon kinabukasan. Humiga na lang din si Boy sa kanyang papag at nakatulog na rin kalaunan. Kinabukasan, sa halip na maganda ang gising ni Boy, ay nairita pa siya sa maingay sa kanilang bakuran. Pagsilip niya ng bintana, nakita niya ang inang si Aling Vina na may kausap na kapwa nito matanda. Hindi pumasok tapos nakikipagchismisan lang sa labas. Kainis naman Nagulat si Boy nang biglang lumitaw ang kanyang ama mula sa kanilang maliit na kusina. Oh, kayo din? Wala kaming pasok sa farm Nakasarado ang farm ngayon. Marami kasing alagang hayop na nawawala ngayon dun. Pinaambestigahan na ng boss namin. Ano ba yan? Gawa ng mga kasamaan mo sa lulong sa sugal yan. Umiling si Mang Tonyo at umupo sa tapat ng lamesa habang may hawak na kape. Hindi. Hinala ng karamihan, aswang na naman. Aswang daw ang bumira. Ay nako, kung ako yung aswang, maaawa ako sa sarili ko. Lagi ba namang napagbibintangan Baka naman kung sino lang ang gumagawa nun. May kasamaan din kasi ugali ng amo nyo Ay basta, mag-ingat na lang. Medyo nababahala na rin ang karamihan Parang palala ng palala mga nangyayari. Yan ngang nanay mo, hindi pa rin nakapasok. Sarado pa rin ang palengke. Ay nako, ewan ko ba dyan sa Doña Marta na yan. Yung mga tao tuloy sa bayan pa namamalengke. Pinaparusanan ng Diyos sa mga tsismosa. Siya nga pala. Aalis muna ako mamaya Punta ako kay Mang Onyok. Baka may ipapadeliver ulit. Tinapik na lang siya ng kanyang ama sa balikat. Pagsapit ng tanghali, pormadong-pormado ang lalaki kahit na kay Mang Onyok lang ang punta. Kumikinang ang mga bulita sa kanyang tenga. At kahit na hindi nakikita, alam ni Boy na nakinang din ang bulitas sa kanyang birdie. Pinagtitinginan siya ng mga babae sa daan. Para bang isa siyang sikat na artista. At ni Boy Bulitas, no? Oo, Boy Bulitas, anakan mo ko. Ay, Boy Bulitas, kagatin mo ang aking pasas at ito ay kakatas kahit ito ay mukha ng patatas. Ang mga salitang yon ay tila nagpapalaki ng ulo ng lalaki. Gustong-gusto niyang nakakarinig ng mga ganong klase ng salita. Pagdating niya kina Mang Onyok, nakita niya kagad ang matandang lalaki na halatang inaabangan din siya. Oh, ang aga mo Mukhang ayos yata ang tulog mo. Mukhang masaya ka. Ganyan talaga kapag pinagkakaguluhan ng mga babae. Yan ka na naman sa kayabangan mo Ang mabuti pa, ibalot mo na itong mga daing at nang maidala mo na doon sa mga kabahayan yan. Nagmamadaling kumilos si Boy. Gusto niyang matapos kagad ang kanyang trabaho. Nang sa ganun ay mabalikan niya si Florida sa bahay nito. Hapon na nang matapos si Boy. Tirik pa rin ang araw nun. Kaya naman nagmamadali ng maglakad ng lalaki nang biglang sumulpot naman si Kiko. Uy, saan punta? Wala ka na ron. Sus, pupunta mo si Florida, no? Uy, huwag ka nga magulo.
O sige na, aalis na ako. May nauling aswang. Napatigil ang binata nang marinig yon. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang kaibigan at nagtataka ang mukha nito. Kung gusto mong malaman kung totoo, halika, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa'yo. Nasa bakuran ni Lamar. Ha? Nasa bakuran ni Lamar? Mamaya ka na pumunta kay Florida, no? Sumama ka muna sa akin. Kahit ako, hindi rin makapaniwala eh. Dali! Kahit gustong-gusto na ni Boy na makasama ang babaeng si Florida, pinili niyang unahin na muna ang sinasabing aswang na nahuli. Tumakbo ang dalawa patungo sa bahay ni Lamar. Maraming tao ang naroon nang dumating sila. Nakita agad ni Boy ang isang nilalang na may pakpak. Kasing laki lang ng paniki. Pero ang ulo niya ay parang sa tao na kulay itim. Mar, totoo ba yan? Aswang yan? Nasa gilid sila ng bahay ni Mar habang nakatingin sa nilalang na yon. Kagabi pa yan dyan. Hindi lang namin napansin. Sumabit sa kuryente. Kaya pala kami nawalan ng saglit ng kuryente dahil dyan. Sabi ng mga matatanda kanina, aswang daw yan eh. Tingnan mo naman kasi yung ulo, pang ulo ng tao. Walang gaanong masabi si Boy nung mga sandaling yon. Dahil sa nakita na niya mismo na totoo ang aswang. Nagsimula na rin siyang maniwala doon. Sabi pa nga ng iba eh, baka raw marami pa niyan, hindi lang natin alam. Kung marami pa yan, hindi nakakatakot na pala rito. Anong gagawin niyo dyan? Mamaya may pupunta raw na albularyo. Kukunin yung aswang na yan tapos sila na bahala magtago. Kapag ako nakakita ng aswang, hindi ako magdadalawang isip na patayin yun, no? Wala akong patatawarin. Makasalot yung mga yan eh. Nawala na ang kasabikan ni Boy na makita si Florida. Napalitan niyo ng pag-aalala. Naisip na lamang niyang umuwi na lamang muna sa bahay nila at magpahinga. Kaso sa halip na makapagpahinga, mas lalo pa siyang na-stress dahil hanggang sa bahay nila aswang pa rin ang pinag-uusapan. Napapailing na lamang ang binata. Habang tumatagal ay nagiging interesado na rin siya na malaman kung saan nga ba nakakita ng aswang. Kaya ikaw, Vina, huwag ka nang lalabas ng gabi ha. Mas maganda nang nag-iingat tayo. Alam mo naman, ang mga aswang traidor daw yan. Aatake sila kapag alam nilang kampante ang isang tao. Ay nako, ako pa talaga sinabihan mo. Ikaw tong walang pakialam sa paligid mo eh. Lalo na kapag nasa labas ka. Ikaw naman ikaw lang pinagsasabihan eh. Mahirap na baka mapahama ka pa no? Ang pagsabihan mo itong anak mo, kung sino-sinong babaeng nilalandi. Baka mamaya isa na sa mga babaeng yun aswang. Nay, hindi ko na nga sila pinapansin. Nakatuon na lang ako sa pagbibenta ng daing. Sus, kunwari ka pa. Kilala kita hoy. Bata ka pa lang babaero ka na. Ikaw naman kasi boy magtino ka na para itong nanay mo magtino na rin. O siya. Magmerienda na lang tayo't luto na ang bananakyo. Puro sermon ang natanggap ni Boy hanggang sa kumain na sila ng merienda. Naririndi na ang tenga niya sa paulit-ulit na sinasabi ng ina. Mga dakong 5:00 na ng hapon ay lumabas ang kanyang ina. Tuwang-tuwa si Boy dahil sa wakas makakapagpahinga na rin siya ng matiwasay. Pagpikit niya ng mga mata niya, parang bigla niyang narinig ang boses ni Florida. Hindi niya matukoy kung sandaling panaginip yun, pero narinig niya talaga. Teka, nasa panganib ba si Florida? Gabi na nang makarating si Boy sa Purok 7. Nagmamadali niyang pinuntahan ang tapat ng bahay ng babae at saka ilang ulit na pinindot ang doorbell. Makalipas lang ang ilang segundo ay nagbukas na ang gate. Bumungad ang isang napakagandang babae na sa sobrang nipis ng suot ay bumabakat na ang katawan. Oh, napatalaw ka yata. Ayos ka lang ba? Wala bang nangyari sa'yo? Nangyari? Sa akin? May nangyari? Bakit naman? Kasi, wala lang. Nag-alala lang ako. Alam mo naman ang panahon ngayon. Kasi alam mo ba yung bali-balita sa mga purok ngayon? May mga aswang daw. Ay nako,
pumasok ka na nga muna rito sa loob at dito tayo sa loob mag-usap. Pinaupo ng babae ang binata sa sofa. Nagpaalam ito saglit at pagbalik nito may dala na itong pagkain. Adobong baboy na may kaunting kanin. Oh, kumain ka muna. Baka napagod ka sa kakalakad. Ha? Hindi. Hindi ako nagugutom. Nauuhaw lang ako. Iinom na lang ako ng tubig. Sigurado ka ha? Florida? Wala ka bang ibang kasama rito? Yung nanay mo, yung tatay mo? Wala na ako mga magulang no. Mula nang mamatay sila sa sakit, namuhay na ako mag-isa. Nako. Pasensya na naalala mo patuloy. Hindi, ayos lang. Ibig mo palang sabihin, ikaw lang talaga ang nagpundar ng bahay na ito? Kung hindi mo mamasamain ano bang trabaho mo? Bakit mo tinatanong? Oh, wala lang. Nakakabilib kasi. Pero, Florida, hindi maganda mag-isa ka lang dito. Lalo na ngayon, maraming aswang di umano ang gumagala sa probinsya natin. Wala naman na akong ibang pamilya eh. At saka, totoo ba talaga ang mga aswang na yan? Totoo sila. Sa katunayan kanina lang may nahuling aswang. Parang hindi naman siya nahuli. Sumabit siya sa kuryente tapos namatay. Kinuha na ng albularyo yung katawan ng aswang. Kung totoo pala talaga sila, di nakakatakot palang mag-isa rito. Pwede mo ba akong samahan dito? Biglang napaisip si Boy. Kung siya lang ang masusunod, wala namang problema sa kanya. Ang kaso nga lang, hahanapin siya ng kanyang ina. Galit na galit ang nanay niya kapag hindi siya nakikita sa bahay. Pwede naman siguro ngayon lang. Pero hindi pwede kasing lagi Kasi magagalit yung nanay ko. Talaga? Sasamahan mo ako dito? Oo. Siyempre, hindi ko rin naman gustong mapahamak ka, di ba? Hindi ako papayag na saktan ka ng mga aswang. Niyakap ng maigpit ni Florida ang lalaking si Boy. Hindi maintindihan ni Boy ang kanyang sarili. Kung bakit ganun na lang ang concern niya sa babae. Samantalang wala pang ang isang linggo niya itong nakikilala. Nadala lang siya sa kagandahan at talindog ni Florida. Na kung tutuusin ganun na ganun din naman kaganda at kasi sexy ang ibang babae na nagkakagusto sa kanya. Nung gabing yon ay nanatili ang binata sa bahay ni Florida. Pasensya na kung dito ka matutulog Hindi kasi ako sanay ng may kasama matulog sa iisang kama Pero huwag ka mag-alala. Mamaya kapag patay na ang mga ilaw, may gagapang sa kwarto mo. Umindat pa ang babaeng si Florida at sandaling idinampi ang hintuturong daliri sa labi ni Boy. Umalis na rin si Florida at naiwang nakanganga si Boy. Mga ilang segundo, sumilay ang malapad na ngiti sa kanya. Pero nang umupo siya, bigla na naman siyang nagtaka. Parang ang bilis yata ng mga pangyayari Bakit parang ganito na kami kalapit sa isa't isa? Ang bilis niyang magtiwala sa akin? Humiga ang lalaki at tumitig ng matagal sa kisame. Nalilito na siya. Wala naman siyang nararamdaman na pagmamahal sa babae. Puro kainitan lang talaga ng katawan. Pero ang kinalilito niya, kapag magkasama na sila ay parang nawawala na siya sa sariling pag-iisip. Oo na lang siya ng oo sa lahat ng sinasabi at gusto ni Florida. Kahit na inaantok, ay pinilit ng binata na hindi makatulog. Inaabangan niya ang pagpunta ni Florida sa kanyang kwarto. Kaso nga lang, makalipas lang ang ilang minuto, ay tuluyan ng nilamon ng antok si Boy. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw, ay saka lamang siya nagising. Malamig na hangin ang pumapasok sa bintanang nakabukas. Bumangon ang lalaki. Nagtataka kung bakit nakabukas ang bintanang yon. Tumayo siya at naglakad. Dumungaw siya sa bintana. Puro kadiliman lang ang nakikita niya. Maya-maya, Yayariin ko na yan. Hindi pwedeng kasama niya si... Manimig ka!
Mayayari din tayo kay Inang kapag ginalaw mo yan. Kailangan mamatay na yan. Takot na isinarado ni Boy ang bintana nang marinig ang usapang yon sa bubungan. Walang iya. Aswang yun. Inaaswang kami rito. Nako, si Florida. Maingat na lumabas ng silid ang lalaki. Pinuntahan niya ang silid ng babae ngunit wala ng tao ron. Bukas din ang bintana. Pagdungaw naman niya roon, nakita niya sa labas ang mga sulo na bitbit ng mga tao. Palayo sa lugar na yon ang direksyon nila. Ang unang pumasok sa utak ni Boy ay kulto ang mga yon. Gagi, ano ba nangyayari? May aswang? May kulto? Nagulat na lamang si Boy nang maramdaman niyang may humawak na sa kanyang balikat. Kahit madilim sa silid, alam niyang si Florida ang babaeng yon. Boy Bulitas, gusto ko ulit maranasan ang bulitas mo. Sandali, Florida. May aswang sa taas. Tapos, may kultong, Ang lahat ay imahinasyon mo lang, Boy Bulitas. Ako ang nasa harapan mo. Ako lang ang totoo. Pero, nasa panganib kasi tayo, Florida na may aswang kasi sa taas. Hindi mo ba sila naririnig? Uusap sila kanina Wala nang nagawa pa ang lalaki. Bigla na lang siyang hinalikan ni Florida. Sa isang iglap, nawala ang mga naiisip niya. Natuon ang kanyang atensyon sa mainit at mapusok na pagsasalo. Sa kalagitnaan ng gerang nagaganap, bigla na lang nakaramdam si Boy ng kakaiba. Nakakapa niya na parabang hindi makinis ang balat ng babae. Hindi niya alam kung ano yon dahil walang ilaw sa silid. Isinarado din kasi ni Florida ang bintana. Bukod pa roon, may naaamoy siyang malansa. Hindi mabaho pero talagang umaalingasaw. Naramdaman din ni Boy na parang magaan si Florida sa kanyang ibabaw. Pero dahil sa saya at sarap na nararamdaman, hindi na niya yun napansin. Sa sobrang sarap, nakatulog ulit si Boy. Akala ni Boy ay sobrang tagal na siyang nakatulog. Pero pagtingin niya sa relo, halos 1 oras pa lang. 3:00 na noon ng mga sandaling yon. At sa pangalawang pagkakataon, wala na naman si Florida. Hinanap niya sa buong bahay pero wala. Ano ba naman babae ito? Pagkatapos akong pagsawaan, aalis na lang ng ganun? Anong tingin niya sa akin para usan? Pasaway. Kakasabi ko lang na maraming aswang na gumagala, labas pa rin ang labas. Bumuntong hininga na lamang si Boy. Nakarinig siya ng malakas na boses mula sa malayo. Binuksan niya ang bintana. May natanaw siya sa malayo na liwanag. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga kulto. Malakas ang hinala niya na mga kulto ang mga yon. At ang kutob niya rin, nag-uurasyon ng mga yon. Sa hindi niya mapaliwanag na dahilan, para bang may umaakit sa kanya na magtungo roon. Kahit may banta ng aswang, lumabas siya ng bahay. Palingon-lingon pa siya sa likuran. Hindi kaya kinuha nila si Florida? Ilang kumalaman. Parang tangang hindi na nag-iisip ng maayos si Boy sa mga sandaling yon. Kahit na walang kasiguraduhan, naglakad na rin si Boy palapit doon. Madilim na sa dinaraanan niyang liblib. Halos mga pangapa na nga lang si Boy sa kanyang dinaraanan. Matapos ang halos 10 minuto, nakita na rin niya nang malapitan ang pinagmumulan ng liwanag. Hindi siya nagkamali. Kulto ang mga yon. Pero kinilabutan si Boy nang mapagtanto na hindi tao ang mga kultong yon, kundi mga aswang. Nakakatakot ang mga mukha ng mga yon. Ganun pa man, nanatili lang siya roon at hinintay na makita roon si Florida. Pero ilang minuto na siyang nakatago ay hindi naman niya nakikita ang dalaga roon. Kailangan ko nang umalis dito bago pa nila malaman na nandito ako. Bumuntong hininga muna ang binata.
Tatayo na sana siya nang biglang magsilingunan ng mga kulto ng aswang sa kanyang kinaroroonan. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Nang nakita niyang may isa nang lalapit, nagmamadali na siyang kumaripas ng takbo. Hindi na niya inintindi kung may makakarinig sa kanya. Habang tumatakbo, naramdaman na lamang niya na tila ba meron ng sumusunod sa kanya. Kulang na lang ay sumabog ang dibdib ng binata sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Bigla na lang may humaltak sa kanya sa gilid. Tinakpan ang bibig niya at sapilitan siyang pinaupo. Ako ito. Huwag kang maingay. Sumiksik ang dalawa sa mga halaman. Mga ilang sandali pa ay umalis na rin ang mga aswang na humahabol. Ano ginagawa mo rito? Hinahanap kita eh. Nag-alala ko na baka nakuha ka nila. Ikaw? Galing din ako doon. Nakita ko sila kanina pagising ko. Pabalik na ako. Buti nakita kita. Maraming salamat ha. Munti ka na ako dun eh. Boy, totoo nga sila. Totoo ang mga aswang. Kaya tara na. Kailangan na nating umalis dito. Kapag nalaman nilang nandito pa tayo, baka gawin nila tayong alay. Kapag nagkataon, hindi ko na malalaro ang bulitas mo. Ano ka ba naman? Seryoso ko. Tara na. Hinawakan na ni Boy ang kamay ni Florida. Naramdaman niya ang kagaspangan ng palad ng babae. Ibang-iba yun sa makinis na kamay na una niyang nahawakan. Pero hindi na niya yun pinansin. Mas importante sa kanya ang kanilang kaligtasan kaysa sa anumang bagay. Pagkabalik nila ng bahay ay agad nilang isinara ang mga bintana. Naglagay pa sila ng kandado. Hingal na hingal ang dalawa. Kumuha naman kagad ng tubig si Boy. Iniabot niya yun sa babae. Ano ka ba? Hindi naman ito tubig eh. Pinagbabaran ko ito ng pustiso kanina. Ay, sorry. Akin na. Kukuha ko ulit na... Ha? Teka, may pustiso ka? Ha? Kasi... Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita huhusgahan eh. Kahit na wala kang ngipin. Ang mahalaga sa akin, sinasabi mo yung totoo. Oo. Maganda ako kaso bungal ako. Ayos lang yan. Yung iba nga eh, kumpleto ang ipin pero mukhang aswang. Kumuha na lang ulit ng tubig ang lalaki. Makalipas lang ang ilang minuto, nahimasmasan na rin ang dalawa. Kahit na kailang beses na silang sumisilip sa bintana, ay nabawasan na rin ang kanilang kaba. Boy, mahal mo na rin ba ako? Ha? Hindi ko alam. Basta kapag kasama kita, pakiramdam ko dapat kitang protektahan eh. Matatanggap mo ba ako kung sakaling pangit ako? Hindi. Mahilig ako sa maganda eh. Kakaiba ka talaga. Napaka-anis mong tao. Bukas, wala na naman ako rito eh. Kailangan kong umuwi sa amin. Ikaw na lang mag-isa. Kaya kung maaari, lumipat ka na lang sa ibang purok na maraming tao. Para kahit pa paano may ibang nakakakita kapag may lumalapit sa iyong aswang. Ayos na ako dito. Hindi ko pwedeng iwan ang bahay na to. Mahalaga sa akin ang bahay na ito, boy. Ito ang pangako ko sa mga magulang ko na bahay na titiran sana namin. Kaya hanggat maaari, ayaw ko itong iwanan. Bumuntong hininga na lamang si Boy. Mukhang hindi na niya mapipilit si Florida kaya hinayaan na lamang niya ito. Wala nang naitulog pa ang binatang si Boy dahil sa pagbabantay niya kay Florida. Nanatili siyang mulat habang pinagmamasdan ang babaeng natutulog. Nang sumapit na ang kinaumagahan, nagpaalam na rin ang binata kay Florida. 6:00 na ng umaga pag-uwi ni Boy, isang kalderong may laman na kanin agad ang lumipad patungo kay Boy. Mabuti na lang ay nakailag kagad siya. Kaso may sumunod pang isang kaldero na may laman naman na panis na ulam. Nakailag ulit ang binata. Mabuti na lang din ay naroon si Mang Tonyo kaya naman naawat agad ang ginang. Saan ka ba nagpunta? Saan ka ba natulog ha? Nay, kung itrato niyo ako para akong bata, kaya ko na mag-isa no? Isa pa, lalaki naman ako.
Kaya sana wag niyo naman akong ginaganito. Nakakaya sa mga nakakarinig oh. Wala naman akong pakialam kahit gumala ka at kahit huwag ka nang umuwi. Ang akin lang akala ko hinatid mo na sa boss ko ang perang pambayad ko sa utang ko sa kanya. Pero iniwan mo pala yung pera. Kaya pinuntahan ako ng boss ko rito at tinaway ako. Pinagpipilitan kong nagbayad na ako pero hindi pala. Nawalan ako ng trabaho lang dahil sa'yo. Siraulo ka. Namilog ang mata ni Boy nang maalala ang utos na nakalimutan nang dahil sa babaeng si Florida. Ano? Naalala mo na? Naalala mo na ang katangahan mo? Ha? Pinapasakit mo ang ulo ko. Nagsara na nga ang palengke dahil sa mga pesteng aswang na yan. Pati utak mo nagsara na rin. Padabog na umalis ng bahay ang kanyang ina. Napapailing na lamang si Mang Tonyo sa mga pagkakataon na yon. Sising-sisi naman si Boy. Pasensya na, tay. Nawala talaga sa isip ko Ano ba kasing problema mo? At bakit ka parang wala sa sarili, ha? Munti ka nang mahulog si Boy sa kinauupuan dahil sa lakas ng boses ng kanyang ama. Biro lang. Hindi naman ako galit Naawa lang ako sa mama mo kasi nasanay yan na nagtatrabaho. Ngayon, sarado na ang palengke. Tapos, ayaw na siyang kunin ng boss niya na sana kasama siya sa dadalhin sa bayan. Ikaw naman kasi anak Sa dami ng pwedeng kalimutan, yung pambayad pa talaga ng utang ang nakalimutan mo. Pasensya na talaga, tay. Ayusin ko ang sarili ko, pangako ko yan. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya, no? Kasi wala ka namang kasalanan sa akin Doon ka sa nanay mo mag-sorry. Pero mamaya na, pag malamig ang ulo. Baka mabato ko na naman at dramang humagi sa'yo. Dito ka muna. Magluluto lang ako ng almusal mo. Mukhang wala ka lang kain kaya walang laman yung utak mo Tinapik siya ng ama sa balikat. Naiwang nakatulala na naman si Boy. Walang 5 minuto, bigla na lang siyang nakarinig ng sitsit. Nakita niya si Mar at Kiko sa labas ng bakuran nila. Nagtatago sa likuran ng punong bayabas. Bakit kayo nandito? Baliw kayo. Bad shot ako kay nanay. Baka madamay pa kayo. May sasabihin kami sa'yo pero huwag ka mabibigla Bilisan mo na, baka bumalik si nanay Boy, patay na si Mang Onyok, yung amo mo. Sandaling hindi nakapagsalita si Boy. Nahirapang iproseso ng utak niya ang narinig. Kaninang madaling araw, may nakakita kay Mang Onyok na pagewang-gewang maglakad. Akala nang nakakita lasing lang daw si Mang Onyok. Pero kaninang alas 5, pre, naatagpuan si Mang Onyok na wala ng buhay. At pre, walang lamang loob. Kung iniisip mong gumagawa lang kami ng kwento, halika, sumama ka sa amin sa bahay nila Mang Onyok. Nandun yung katawan niya. Nauna nang tumakbo si Boy. Malakas ang tibok ng kanyang puso at kabadong-kabado siya. Sa kabila ng mga sinabi ng dalawang kaibigan, umaasa pa rin siya na hindi yun totoo. Sa maikling panahon, naging mahalaga na rin sa kanya si Mang Onyok. Ito ang madalas na dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng ambag sa kanilang bahay. Kung minsan pa nga, pinapautang siya ng matanda kapag walang-wala siya. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala niya. Kaso, malayo pa lang, kita na ni Boy na maraming tao sa tapat ng bahay nila Mang Onyok. Nang makalapit na sila, naabutan nila ang katawan ni Mang Onyok sa bakuran. Nakatakip lang yun ng dahon ng saging. Sa pintuan ng bahay ay naroon ang mga anak at apo ni Mang Onyok na umiiyak. Hagulgol at ang iba ay parang wala ng boses sa pag-iyak. Pre, hinala na naman ng mga tao. Aswang ang dumali. May nakapagsabi na rin kagabi. May mga narinig yung mga tao sa bandang Purok 7. Parang mga tao raw na sumisigaw at parang kumakanta. Kulto. Kulto yun ng mga aswang. Ano? Kulto ng mga aswang? Oo. Galing ako kina Florida kagabi. Pareho namin nakita na nag-uurasyon at nagsasagawa ng ritual yung mga aswang na yun. Sigurado ka bang mga aswang yun? Iba ang mukha nila Nakakatakot.
Puro itim lang yung mga mata nila. Tapos, ang lalaki ng boses. Grabe, kailangan na talaga natin gumawa ng hakbang. Baka sa susunod na araw bigla na lang manggulo dito yung mga aswang na yan. Anong magagawa natin? Kahit nga yung albularyo, walang magawa Wala tayong gagawin. Ang kailangan nating gawin ay protektahan ng mga mahal natin sa buhay. Pumunta ang tatlo sa kanilang tambayan para lumangap muna ng sariwang hangin. Kahit papaano ay naikalman na rin nila ang kanilang utak. Mga pre, anong tingin nyo kay Florida? Babae. Girl. Bato. Seryoso ako mga tol. Seryoso babae. Seryosong girl. Ay nako, bahala nga kayo. Uy, sandali. Dito ka lang. Ito naman tampuhin mo naman. Pinapatawa ka lang namin Masyado ka kasi seryoso Seryosong boy na in love na yata ito kay seryosong girl. Ang tingin ko kay Florida, parang ang misteryosa niyang babae. Kasi isipin mo mag-isa lang siya sa bahay. Wala siyang kahit isang pamilya. Nakatirik yung bahay niya sa Purok 7 kung saan narinig yung mga nakakakilabot na mga sigaw. Ikaw, anong tingin mo sa kanya? Wala lang. Parang normal na babae lang. Oo, maganda siya. Pero wala Hindi ko siya type. Pero kapag tinitingnan ko siya, parang may bagay sa kanya na hindi natin alam Tulad ng sinabi ni Kiko, misteryosa. Alam nyo, sa totoo lang, ganyan din yung nararamdaman ko Bukod sa init ng katawan para akong nag-aalala sa kanya palagi kapag wala siya sa tabi ko. Pare, mahal mo na yata yung si Florida Tumitibok ang puso ni Boy Bolitas. Nawala ang angas dahil sa itim na pasas. Loko. Mga pre, mauna na muna ako Kailangan ko pa kasing ayusin yung lagayan ni Papa ng mga manok Iniba kasi namin yung pwesto mula nang may makuryenteng aswang dun. Sige, ikaw bahala. Pinagmasdan na lamang ng dalawa ang papalayo nilang kaibigan. Ano nang gagawin natin ngayon? Nakakabagot sa bahay Gusto mo, sumama ka sa akin? Kay Florida? Baliw, hindi. Dating gawi, ligo sa ilog. Sama ka? Tara, namiss ko rin maligo sa ilog na yan Lumakad ang dalawa patungo sa Purok 5 kung saan naroon ang ilog na dati nilang pinagliliguan. Walang katao-tao nang dumating sila roon. Agad na nagubad ng mga suot ang dalawa. Kampante silang wala namang makakakita at walang manggugulo. Medyo liblib na rin naman kasi ang ilog na yon. Noon pa man, walang gaanong nagpupunta roon. Sarap talaga tumambay dito. Naalala ko dati nung bagong tuli tayo, dito kaagad tayo naligo Hindi kasama si Marnon kasi supot nga di ba? Pambira. Siguro kapag uugod-ugod na yun, hindi pa rin magpapatuli yun. Tigas na ng balat nun, kunat na nun. Nasa kalagitnaan ng kasiyahan ng dalawa, nang biglang napansin nila na dumilim ang paligid. Yun pala ay makakapal ang ulap sa kalangitan. Para bang nagbabadya pa na umuulan. Yan ang gusto ko, uulan. Kapag malakas ang ulan, umalis na tayo Baka mamaya matangay tayo, baliw. Napalingon ng dalawa sa kabilang banda ng ilog. May mga nakita kasi silang tao na papaakyat sa batuhan. Ang mga yun ay nakasuot ng kulay itim na mahaba. Otomatikong nagtayuan ang balahibo ni Boy nang maalala niya ang nakita sa Purok 7. Uy, mga kulto yan. Ha? Totoo ba? Oo, yan yung nakita ko sa Purok 7. Gagi ka pre, kulto ng aswang yan. Nang tumingin ang mga kulto sa kinaroroonan nila, nagpalubog ang dalawa sa tubig para hindi sila makita. Kaso wala pang isang minuto ay naubusan na sila ng hininga. Agad silang umahon pagtingin nila ay papalapit na sa kanila ang mga kulto. Nako, ayan na sila pre. Sa sobrang takot ng dalawa,
Hubot-hubad silang umahon ng tubig at saka tumakbo ng mabilis. Nakita nila na ang ilan sa mga kulto ay gumagapang na. Langya, kaya pala nababaliw si Florida sa iyo eh. Dami mong bulita sa pututoy mo. Ano ka ba? Mag-focus ka nga sa pagtakbo mo, buwisit to. Umaalog-alog ang kanilang mga bola-bola pero wala silang pakialam. Todo takbo sila kahit na masakit sa paa dahil puro batuhan ang kanilang dinaraanan. Paglingon nila sa likuran, nakasunod pa rin sa kanila ang mga aswang. Ang isang aswang pa nga ay lumipad na palapit sa kanila. Pero hindi na yun tumuloy dahil masyado ng bungad ang parting yon. Akala ko ba sa gabi lang sila nangaaswang? Maalas naman oh. Bakit kaya hindi na tayo hinabol ng aswang? Nagtataka ang dalawa. Hindi nila alam sa bandang gilid ng kinatatayuan nila ay may mga naliligo rin. Puro babae. Nauna nang tumakbo si Boy nang maramdamang sa kanya nakatitig ang mga kababaihan. Balitas! Hingal na hingal ang dalawa na makalagpas na sila roon. Problema pa nila kung papaano sila makakaalis ng ilog. Wala silang kasuot-suot. Naglakad-lakad pa sila hanggang sa may marating na silang bahay. Nakita nila ang mga nakasampay sa loob ng bakuran. Mukhang walang tao, pre. Dali! Bakit ako? Baliw ka ba? Ako na nga, busy talaga to. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Boy palapit sa bakuran. Bara-bara lang siyang kumuha ng mga nakasampay. Mabuti na lang at walang nakakita sa kanila. Nang makalis na roon ay agad na nilang sinuot ang mga damit. Pinagtiyagaan na lamang nila yon kahit mukha silang tanga. Ang malas naman natin. Sa dami ng madadampot mo, 2 palda at 2 duster pa talaga. Mukha tayong nanay na maskulado nito. Ay naku, huwag ka na nga umangal. Hintayin na lang natin gumabi. Pumunta tayo kay Florida, siguradong matutulungan niya tayo. Kapag may nakakita sa atin, siguradong sira ang imahe ko nito. Umalis ang dalawa sa lugar na yon. Lahat na ay ginawa nila para lang makaiwas sa mga taong maaaring makakita sa kanila. Ang kaso nga lang, kahit sa mga liblib na daan pa sila sumusuot, may nakakita pa rin talaga sa kanila. Kaya naman, napilitan na lang na magtakip ng mukha ang dalawa. Pumasok ang magkaibigan sa loob ng gubat. Mas komportable silang wala nang makakakita sa kanila dahil mas marami ng halaman at puno roon. Nasaan na ba tayo? Saan ba tatagusto kapag nalagpasan natin tong gubat na to? Tingin ko, dulo ng Purok 5. Malapit na sa 7. Tara, lakarin na lang natin. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad, ay may nakasalubong silang matanda. Kulubot na ang muka pero malakas-lakas pa. Huminto ang matanda at nagsalita. May bolitas? Teka, sino kayo? Bakit niyo ako kilala? Hindi makasagot ang matanda. Sa halip ay nagmamadali na yung maglakad paalis. Naiwan namang nagtataka at naguguluhan ang magkaibigan. Lola mo ba yun, pre? Bakit ka kilala? Huy, ano ka ba? Matagal nang patay ang lola ko sa side ni nanay, no? Yung isa ko namang lola, may asawa na yung iba. Kaya imposibleng lola ko yun. Baka kilala ka lang kasi ikaw nga si Boy Bolitas. Angas mo, pre. Pati talaga matanda, nahuhumaling sa'yo, no? Siguro kapag pati matanda, naranasan ng bulitas mo, siguradong mababaliw. Mga pinag-iisip mo parang tanga. Tara na nga. Suntukin ko nga lang alam mo eh. Naglakad na nga ang dalawa. Ang tagal nila sa kagubatan at talagang hinintay pa talaga nilang unti-unting kumagat ang dilim. Pagkarating nila sa Purok 5, wala nang gaanong tao ron. Yung kasi ang purok na talagang napakadisiplinado. 5:00 pa lang ng hapon ay nagsisimula ng maghapunan ng mga tao ron. Buti naman walang katao-tao dito lagi, no? Tanga. Sa 6 marami. Kung ayaw makita nila tayo ng ganito, mag-ingat pa rin tayo. Naglakad na sila ng mabilis. At pagdating nila sa dulo ng Purok 5, natanaw nila na marami pa talagang tao ron
Kahit na mag-aalas 8 na. Napapailing ang dalawa. Wala nang ibang daan kundi doon lamang. Kaya naman naisip ni Boy na isugal na lamang ang kanyang puri at imahe. Tumakbo na lang tayo na mabilis para makalagpas kagad tayo. Ano naman kung makita nila tayo nakasuot na pambabae? Ay, kainis. Bakit ba kasi tayo nataranta kanini? Itakpan mo na lang yung mukha mo. Ano, handa ka na ba? Bibilang ako ng 3. Okay, sige. Isa. Isa pa lang yun, Iyoy. Nagulat si Kiko nang kumaripas na ng mabilis ang lalaki. Ang tanging nagawa na lang niya ay sundan ng kaibigan. Lahat ng nadaanan nila ay napatingin sa kanila. Nakatakip lang ng palad nila ang kalahati ng kanilang muka. Sa kamalas-malasan, may mga babaeng nakakilala kay Boy. Pero hindi na yun inisip pa ni Boy. Ang importante ay nakarating na sila sa dulo ng sais. At ilang lakad na lang ay nasa Purok 7 na rin sila. O di ba? Ganun lang kasimple. Baliw ka. May nakakilala sa'yo, no? Ay naku, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, mapunta natin si Florida. Pupunta na tayo kasi hihingi tayo ng damit na maayos, no? Hindi kayo maglalandian, ha? Paalala ko lang. Ay, bahala na. Nauna nang naglakad si Boy. Madilim sa Purok 7, kaya kampante naman silang wala makakakita sa kanila. Kaunting lakad lang, ay natanaw na nila ang bahay ng babae. Nagtataka si Boy dahil nakapatay ang ilaw ng bahay. Tanging ang ilaw lang sa labas ang nakabukas. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon na ng masamang kutob si Boy. Nagmamadali itong makalapit sa bahay. Agad niyang pinindot ng paulit-ulit ang doorbell. Pero walang nagbubukas ng gate. Walang yang buhay to. Mukhang hindi pa tayo makakapagpalit ng damit, ha? Pre, masama ang kutob ko eh. Huwag mong sabihin magiging akyat bahay tayo. Ganun talaga ang gagawin natin ngayon. Walang pagdadalawang isip na inakyat ni Boy ang pader ng bahay. Sunod-sunuran naman si Kiko. Saktong nakabukas naman ang pinto sa loob, kaya lalong nababahala si Boy. Pagbukas naman niya ng ilaw, wala naman siyang nakitang bakas ng kaguluhan. Maayos din naman ang mga gamit sa itaas. Oh, nasa kaya yun? Pre, maghahalungkat na ako, ha? Baka may damit na panlalaki rito. Walang ano-ano ay kinalkal ni Kiko ang cabinet ng babae si Florida. Pero wala naman siyang nahanap na damit. 2 pajama lang ang naroon. Wala naman damit panlalaki rito, eh. Ano pa nga asahan mo, babae si Florida? Pinagtiyagaan na lamang ng 2 ang pajama. Wala na silang pang itaas. Para kay Boy, mas okay yun kaysa magmukha silang babae na maskulado. O tara na, uwi na tayo. Pwede na siguro to. Sige na, mauna ka na. Hahanapin ko pa si Florida eh. Uy, saan mo naman hahanapin yun? Ang dilim-dilim dito, Diyos ko naman, oh. May alam ako. Pero huwag ka nang sumama, baka mapahama ka pa. Ano ka ba, sasama ako, no? Baka mamaya ikamatay mo pa yun, eh. Di habang buhay kong konsensya yun. Teka, sa mga kulto ba ng aswang yan? Oo. Pakiramdam ko kasi interesado rin si Florida doon. Kaya baka nandun siya. O sige. Basta wala tayong ibang gagawin kundi hanapin siya, ha? Tapos alis ka agad, ha? Nagmamadaling lumabas ng bahay ang 2. Sumabit pa ang pajama ni Kiko kaya napunit at nakita pa ang puwet niya. Putya naman buhay to, napakamalas naman, oh. Pinuntahan nila ang sinasabi ni Boy na pinagpupwestuhan ng mga kulto. Hindi nga nagkamali si Boy. Naabutan nilang nakapabilog na ang mga aswang sa isang nagliliyab na apoy. Hindi naman makapaniwala si Kiko na nakikita niya yun ng malapitan. Nagtatayuan ang balahibo nila. Alam nila na sa oras na mahuli sila ng mga yon, siguradong sa karnihan ng bagsak nila. Wala naman dyan si Florida, pre. Bumalik na tayo. Sandali lang. Sabi na kasing huwag ka nang sumama eh. Ano pang gagawin natin dito? Ay!
Agad na tinakpan ni Boy ang bibig ng kaibigan nang maubo ito. Pero huli na ang lahat. Napatingin na sa kanilang kinaroroonan ang mga kulto ng aswang. Sorry, may pumasok na lamok sa bibig ko eh. Ang daldal mo kasi. Tara na! Nagsimula na silang umalis. Pero naramdaman na lang din nila na meron ng sumusunod sa kanila. Karipas na naman ng takbo ang dalawa. Babalik sana sila ng bahay ni Florida pero natanaw nila na may mga paparating na kulto rin mula sa direksyon na yon. Dito! Bilis! Tara! Lumiko sila sa kaliwa. Wala silang katiyakan kung saan sila dadalhin ng daan na yon. Kumakapit na lang sila sa salitang bahala na. Nang medyo maiwanan nila ang mga aswang, ay bigla na lang lumitaw si Florida sa gilid. Dali, sumunod kayo sa akin. Kahit nagtataka kung paanong naroon ang dalaga, ay sinundan na lamang nila yon. Sobrang layo na ng tinakbo nila. Tipong pagod na rin talaga si Boy at Kiko. Tuluyan ang nawala ang mga aswang. Naligaw na ang mga yon. Huminto sila nang nasa malawak na sakana sila. Bilog ang buwan. Maliwanag ang paligid dahil sa sinag ng buwan. Nakahawak pa sa tuhod ang magkaibigan habang hingal na hingal. Wala na tayo sa Purok 7. Ibang lugar na ito. Napatingin sila kay Florida. Nakatalikod lang yon. Florida, ano, ayos ka lang ba? Hindi nagsasalita ang babae. Napansin na lang nila na puti na ang mahabang buhok ng babae. Doon na sila nagsimulang magtaka. Florida, ikaw ba yan? Dahan-dahang lumapit si Boy. Paghawak niya sa balikat ng babae, ay humarap ito sa kanya. Nakita niya ang kulubot na mukha ng babae. Yun ang matandang nakasalubong nila sa gubat. Ha? Teka, ikaw yung nakita namin sa gubat ha? Sino ka ba? Saan mo dinala si Florida? Boy Bolitas, ako si Florida. Ha? Ano pinagsasabi mo? Maganda si Florida. Sexy. Hindi siya gurang. Patawarin mo ko kung niloko kita. Hindi ikaw si... Kahawig lang sa bulag ang hipnotismo na ginawa ko sa iyo para magmukha akong bata at maganda sa paningin mo. Ninyong magkakaibigan. Ibig mong sabihin, ilusyon lang ang kagandahan mo? Oo. Ginawa ko yon kasi mula nang malaman ko ang tungkol kay Boy Bolitas, maging ako ay nahumaling din. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para magtagpo ang landas namin. Pero bakit hindi ka naman maganda at bata nung nakita ka namin sa gubat? Dahil ang ilusyon ay epektibo lang sa mismong Purok 7. Pre, matanda na pala yung tumikim sa iyo. Teka nga, sabi mo nga sa akin, ano ka ba talaga? Huminga ng malalim ang matandang si Florida. Ngumiti ito ng mapait. Boy, isa akong aswang. Walang iya, aswang. Ano? Aswang ka? Pero hindi ako kagaya nila. Matagal ko nang gustong tumiwalag. Pero hindi ko ginagawa dahil kinailangan ko pang manakaw ang mutya ng mga aswang. Ano naman yun? Ang mutya ng mga aswang ang siyang pinanggalingan ng buhay ng mga aswang sa probinsyang ito. Kapag nabawi nila sa akin yon, siguradong magagawa na nila ang balak nila sa buong baryo. May balak silang sakupin ang lahat ng purok. At yon ang nais kong pigilan. Paano kami maniniwala sa'yo kung nagawa mo nga kaming lokohin? Pansarili kong interes ang panloloko sa inyo. Pero itong sinasabi ko, maraming buhay ang nakasalalay. O sige na, nararamdaman kong totoo ang sinasabi mo. Ngayon, sabi mo sa akin, anong kailangang gawin para mawala ng mga aswang dito? Kailangang mabasag ng isang tao ang mutya ng mga aswang. Kapag nangyari yon,
mamamatay na lahat sila. Uy, pre, naniniwala ka dyan? Florida, alam kong hindi ka masama. Kaya sana patunayan mo. Sige, sumama kayo sa akin. Ituturo ko kung saan ko itinago ang mutya ng mga aswang. Walang sinayang na oras ang tatlo. Naglakad sila ng halos kalahating oras. Nakarating sila sa isa pang bahay sa liblib na lugar. Pumasok sila roon at nilabas ang parang bolang kristal na kasing laki ng isang bola ng bilyar. Ito ang mutya nila. Kailangan mo itong basagin, boy. Magsasalita pa lang si Boy pero naramdaman na nila na nasa paligid na ang mga aswang. Nagawa silang sundan ng mga yon dahil sa kanilang amoy. Kailangan mo nang basagin ang mutya. Wala na tayong oras. Pero mamamatay ka rin. Ayos lang. Matanda na ako. Kailangan ko na rin magpahinga. Isa pa, para ito sa mga tao. At masaya akong mamamatay dahil natikman na kita, Boy Bolitas. Natagpuan na lamang ni Boy na parang may tumutulong luha sa kanyang pisngi. Doon niya napagtanto na kahit matanda na ang anyo ni Florida, walang nagbago sa pag-aalala at pagpapahalaga niya. Sa madaling sabi, mahal niya pa rin si Florida kahit ang tunay na katauhan nito ay matanda na. Patawad, Boy, sa panlilinlang ko. Pero dahil sa iyo, naramdaman ko ulit kung paano maging mahalaga sa mundong ito. Bakit kailangan pang humuntong sa ganito? Pre, dumadami na sila, oh. Basagin mo na. Salamat sa pagmamahal, Boy. Pakiusap. Basagin mo na ang mutya. Nang buksan na ng isang aswang ang pintuan, nilapag na ni Boy sa lamesa ang mutya. Hinampas niya yun ng 2x2. Pagkabasag ng mutya, ay kasabay na ng isay ni Florida ang mga aswang sa labas. Ilang minuto lang, lahat ng aswang ay naging pusa na lang nang wala ng buhay. Pre, lahat sila naging pusa, oh. Huminga ng malalim si Boy. Maingat niyang binuhat ang pusang itim na si Florida. Kinarga niya yon gamit ang kanyang bisig. Magpahinga ka na, Florida. Salamat dahil tinuro mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kayang tumbasan ng anyo. Umalis na rin ang dalawa sa lugar na yon, dala ang katawan ng pusang si Florida. Inilibing nila yon sa likuran ng bahay na matanda. Dahil sa ginawa ni Boy, napigilan niya ang tangkang pagsakop ng mga aswang. Tumatak naman sa puso at isipan niya si Florida. Habang buhay niya yung maaalala na minsan may isang matanda na nag-anyong bata, na minsan may isang binata na nagmahal ng matanda. Seryoso? Matanda si Florida? Oo nga, ang kulit. Wala naman akong pakialam kung mas matanda pa siya sa mga lola natin eh. Ang mahalaga sa akin, natutunan ko ang isang anggulo ng pag-ibig. Mga pre, ang pag-ibig ay walang muka at anyo na binabasihan. Napangiti na lang si Boy at naglakad na rin pauwi ng kanilang bahay. Napapailing na lang ang dalawa. Malayong malayo na kasi si Boy sa dati nilang pagkakakilala. Wala na ang dating Boy Bolitas. Tinanggal na nito lahat ng bulitas sa katawan at isa na lamang ang nakasabit sa liig niya. Ang rosaryo na nakuha nila sa bahay ni Florida. Wakas,